Nasa linya ngayon si ASEC Roger Masapol. Siya po ang Assistant Secretary for Operations ng DepEd. Unahin lang po natin itong issue ng Unified Class Suspension Rules. Angela? Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Siyempre, ang katanungan po dito, ano po ba yung pinaka nilalaman nitong inyong proposal tungkol nga po dito sa Unified Class Suspension? Magandang umaga sa inyo, Opo. Manong Ted and Ma'am Angela. So, ang gusto po naming mangyari sana is magkaroon ng maayos at unified na kipag-ugnayan ang DepEd sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na mayroon pong kinalaman sa pagbibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan. Sa pamamagitan ng sistemang ito, mapapaunlad natin yung, o Opo. ma-enhance natin yung mechanism for class suspension at ma-share namin yung mga datos na unified sa publiko po natin. Opo. So, ano po yung naniniwala magiging... kami na, Ay. ano po? ASEC, ano po yung magiging parang pinaka-criteria, yung batayan po, 'di ba, yung protocol po natin para po maisakatuparan po itong unified class suspension? So, as Ma'am Angela, gusto po namin magkaroon ng iisang decision matrix. Right now po, mayroon namang protocol pero tingin namin magkakaroon pa ng enhancement ito dahil marami na pong involved. Dati ang tinitingnan lang natin is bagyo. Ngayon may iba't iba ng klaseng disaster na ating na nagtutulot ng class suspension. Pangalawa, gusto natin magkaroon ng shared hazard dashboard sa iba't ibang agency and then magkaroon ng common communication protocol and then mas mapaikting yung pagpapatupad ng alternative delivery mode. Ito po ay kasalukuyang nilalagay ngayon sa Joint Memorandum Circular na ating pinupush with CHED, TESDAT, and then iba pang agency like DOST, PhilBox, and then other agencies like the Philippine Science School System. So under this new guideline, ASEC, sino po yung magiging sole authority na magsasabi po, ang magdedesisyon kung magsususpendi po ba ng klase o hindi? May right now po sa EO na inisyo noong panahon ni President Pinoy, it's the may advice po ng INRIMSE. Pero po dito po magkakaroon po, sinasuggest namin na magkakaroon ng medyo granular class suspension kung medyo yung effect noong disaster ay medyo local naman po talaga siya. So, i-define pa po natin dito sa JMC na unang meeting pa lang po ng mga agency nito ang nangyari at mayroon po pong susunod na meeting na mangyayari para ma-define po talaga who will call the shot sa mga iba't ibang sitwasyon ng calamity. Oo, kasi lagi po yan kapag kami bagyo, nag-aantayan po kung sino yung dapat magdesisyon. Saka minsan po, pag nag-declare ng class suspension, medyo may gulat ang dating ng ibang ahensya. And minsan kami rin po sa DepEd nagugulat din. Oo, kasi minsan biglang yung DILG nag-a-announce sa walang pasok pero Tapos hindi pa ang po lawak alam. ng suspension. Oo. O ASEC. So, yun po So, yung dahil medyo po concern na po kami doon sa dami na po ng araw na nasuspend. Ngayon pa lang pong school year, kung titingnan natin lang, alimbawa tingnan na focus tayo sa Calabarzon dito sa Region 4A, no? So, average po nasa 17 days na sa region pero may mga divisions po na lumalagpas na ng 20 days yung nasayang. Hindi naman nasayang yung mga nasuspend na klase. Minsan po ang mga schools natin dahil mga biglaan yung suspension, unprepared po yung ibang schools natin. So, kaya nga po, pinopromote natin na magkaroon po ng protocol po talaga ng pagsususpend ng klase. Opo. So, sige. So, ganito, Angela, ASEC, ngayon po, hindi pa ito final. Mag-uusap-usap pa po kayo. Yan po ang sitwasyon. Opo. Okay. Sige. Opo. And then, depende sa anong uri ng kalamidad, ano ho mga elemento o factors na dito, contentious kumbaga? For example po, yung, di ba, isang factor na po nung nakaraang mga linggo, yung parang, pagtaas ng incidence ng influenza infection, di po ba? So, parang ito medyo tayo nito, may experience na tayo sa COVID-19, kaya baka siguro dahil sa medyo natakot,
may mga LGU na nagbigla ang nag-suspend ng klase. So, at yung iba naman natin na mga agencies na mayroong authority over that, may sinasabi naman na parang hindi naman kami na-consult doon. Ayun. At saka doon sa Lindol, sa Laguna, di ba? Ang haba po ng Opo. suspension ni 2 Governor. weeks. Oo, di po 2 ba? weeks po, 2 weeks. Opo. So ito ho ang gusto ho ninyong kumbaga ayusin at magkaroon kayo ng panuntunan nang sa ganun po naman, although hindi natin minamaliit no ang concern for safety and wellness ng ating mga guro at mga estudyante, yung medyo naman kumbaga realistic at tama po ASEC na mga desisyon bago magsuspindi ng klase. Opo, sana po nakabase sa datos ng ating mga ahensya like yung DOH, yung ating PhilBox at saka yung ating DOST, yung inform po dapat yung mga decisions tungkol sa pag-suspend ng klase. So more or less, kailan po ito matatapos, ASEC? Mayroon na pong dinadraft ngayon na JNC, Manong Pet, at magtatawag po ulit kami ng second level ng meeting nito mga ahensya na to para po pag-agrihan yung draft na nilalaman ng JNC na to. Kabilang po dito yung sinasama na natin dito yung mga ahensya ng DILG, Office of Civil Defense, PhilBox, Pag-asa, PESTA, CHED, at siyempre yung mga LGU. And then kumukuha din po kami ng guidance sa EDCOM at siyempre sa aming mga principal. Opo. So pag sorry po, pahabol lang. Pag na-implementa po ito po ba ay implemented na kaagad sa buong nasyon natin o magkakaroon po muna ng mga pilot regions? Ano na po ito may urgency po ang kailangan po Good. ito dahil alam mo may papadating na naman tayong medyo malaki-laking disaster kung tutuloy siya. So medyo urgent po ito na ma-formulate na at tingin ko kailangan na po itong ma-implement nationwide kung mag-a-agree na po yung mga agency kabilang dito sa Opo. Joint Memorandum Circular. Naunawaan natin kasi ngayon, iba na ang klima. Kaya ho, nag-iiba na rin ang mga panuntunan. Kasi nung mga panahon naming sinaunang tao, Natin. Sama po signal siya. number 1, 2, 3. Basic di ba? Tapos noon, pag signal number 1, kung college ka, signal number 2, kahit na hanggang tuhod yung bahan dinadaanan mo sa loton, may pasok pa ka. rin. Tapos dati-rati, Opo. walang mga wellness break. Wala. Di ba Oo. kahit tatatlo lang kayo sa eskwelahan, Wala po. lahat may mga sipon na trangkaso, may klase pa rin. Di ba, Opo. ASEC? Tama po yan. Oo. Ngayon po, Manong Pet, kaya po kami nagpupush ng ganitong mechanism. Kasi nga po, dati namin nagkaroon na tayo ng learning loss. Tapos ngayon po, sa tindi ng mga nangyayari, tingin namin, nag-aalala kami na talagang mas lalala. So kailangan namin na magkaroon po talaga ng ganitong mekanismo. At kami rin po sa DepEd, sa tulong ng LGU na mapalakas yung pagpapatupad ng alternative delivery modes natin. Tsaka yung nakababahalang report ng EDCOM 2 tungkol doon sa functional illiterate na yan, di po ba, Oo, Opo. kailangan natin maghabol. Sige po. Sir, sakop Saka, niyo ho. Manong Pet, last point lang po. Kahit po siguro, dahil hindi natin maiwasan talaga may mga class suspension, pinapalakas po namin yung ADM. Pero po yung ADM, hindi po talaga siya pwedeng ipalit doon sa gold standard natin na face-to-face. Ito rin po yung sinasabi ng mga eksperto natin. Pero dahil nandiyan na yan, yung mga class suspension, kailangan po nating magpatupad ng mga alternatibong pamamaraan para habang nasa bahay yung mga bata, mayroon silang pagkakaabala ng mga modules at iba pang mga alternative delivery modes na pinopromote po ng kagawaran. Yung doon po sa ADM natin, ano po yung current capacity ngayon ng DepEd? Kasi may mga ilang napapaulat po tayo ng mga eskwelahan po sa malalayong lugar. Hirap po sila dyan sa ADM, especially pagdating po sa pagpiprint ng mga materials. Yes po, tama po yan. Kaya po ang ginawa ng DepEd ngayon, nag-download po kami ng pera para sa pag-print doon mismo sa baba ng mga modules na ito. Lalo na doon sinasabi yung mga last mile school na hindi po pwede sa online. Saka print module po talaga ang gagamitin nila. Kasi minsan daw po yung mga ngayon po, teachers na yung nag-aabono, ASEC. Oo nga. Oo nga po. Yun po, we are trying to address that. Binababa na namin yung mga pondo para lang sila mismo yung mag-print. At
at para lang ma-determine natin kung ilan ba talaga ang kailangan ng mga areas natin pero nag-preposition na po kami ng mga print modules po in anticipation po dito sa mga kalamidad. Okay. Ito pong mga Bulacan classrooms na structurally unsafe, alam niyo po ito, ASEC? Hindi pa? Yung pong Bulacan. So, nagsasagawa na po ang ating mga engineers sa Region 3 ng mga assessment po ng structural integrity at isa rin po sa nakitang sitwasyon po sa Bulacan, Manong Ted, yung may mga lugar po talagang parang ilang 10 months na under may baha o may tubig po talaga. Kaya po pinupost natin diyan na mag-redesign ng classroom na medyo elevated yung building. Okay, sige. That's another matter po. O sige. So, ASEC, kami po'y makikibalita muli dito po sa ating pong pinagtutulungan ngayon na maisaayos po itong suspension of classes announcement at ilang pang pangangailangan ng ating pong mga kabataan. Salamat po, ASEC, sa inyong panahon. Opo, Manong Ted. Thank you. At salamat po na marami. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!